So ito mga sangkay, itong China ay nadiskubre po sa Taiwan na may mga umaaligid-aligid na puwersa ng China doon sa Taiwan. So ang tanong dito, ito na ba yung sinasabing paglusob para i-invade ang Taiwan muli nitong China? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Lalong-lalo na po yung mga solid sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin itong balitang to. Dahil nga po, nabisto ang China. Ayan Taiwan, nakadetect daw po ng large-scale Chinese military activity on airspace matapos daw po itong eleksyon. Kasi ngayon, di ba, yung na-elect mga sangkay sa Taiwan ay ayaw po sa China. Kasi gusto na nga po nila maging gusto na po nitong Taiwan na hindi maging bahagi ng China. At gusto na po nilang magsolo kasi ang Taiwan, tinatawag po ng China na probinsya. Kaya nga po may tinatawag silang pulisiya sa Beijing na One China. So kasama po doon yung Taiwan. Kaya nga lang ngayon mga sangkay, pangatlong beses na po ito na may na-elect na kung saan dire-diretso itong partido na ito na hindi na po halos matalo sa Taiwan. At gusto na po nilang humiwalay sa China dahil nga po hindi na po nila nagugustuhan kung ano man ang kanilang mga pulisiya. So ito, na-detect di umano ang malaking bahagi ng Chinese military activity. Okay, tingnan po natin. Yes, RK. Yes, Joselito, on Wednesday, January 17, Taiwan's defense ministry reported the detection of 18 Chinese Air Force planes engaging in joint combat readiness patrols with Chinese warships around Taiwan. Uy, so hindi lamang pala ito hindi lamang po ito mga pandigma sa himpapawid, kundi maging itong mga warships na nagkalat po sa karagatan na yan ng China ay umaaligid-aligid na rin sa Taiwan. This marks the first major military activity following the recent Taiwanese election. China, asserting its sovereignty claims, has regularly deployed warplanes and warships to the region over the past 4 years. Ayan na nga po. The Taiwanese military responded by sending its own forces to monitor the situation and activating air defense systems. Ayun. So, nung nalaman nila mga sangkay itong large-scale Chinese military activity mula sa himpapawid at maging sa karagatan, nag-deploy din po sila ng military para po bantayan ang buo paligid ng Taiwan at maging alerto. Some analysts, mga sangkay, nagsasabi po sila na hindi po lulusubin ng China ang Taiwan dahil nga po, kumbaga kalahin nila, kadugo nila. Pero mga sangkay, sa pinapakita po ngayon, mukhang baka ang mangyari kagaya po ng ginawa nitong Russia laban po sa Ukraine. Bigla na lamang pumutok ang balita na nag-umpisa na ang pag-atake ng Russia. The Defense Ministry emphasized that the security and prosperity of the Taiwan Strait region are interconnected with global development and stability, urging all parties in the region to share the obligations and responsibilities in maintaining peace. There was no immediate response from China's Defense Ministry on the said incident. Wala pong response ang China sa pagkabisto. So madali na lang kasi ma-detect kung noong World War II nga, 'di ba? Nadi-detect po nila Yung mga radar ba ang tawag doon? Basta nade-detect po ng teknolohiya nila at that time, mga lumang technology. Itong military activity, like for example, may mga papasok na mga jet fighter or mga warship. Nadi-detect po. How much more ngayon mga sangkay? Computer na po lahat Nadi-detect na po lahat. So, kung anong aktibidad ng kabila, malalaman at malalaman po talaga.
But earlier on Wednesday, China's Taiwan Affairs Office stated that its position on using force to bring Taiwan under its control was directed at foreign interference and a small number of separatists. Nako. So, ayun na nga po mga sangkay, naririnig na po natin itong banta sa Taiwan. Okay, na pwepersahin po talaga. Kung hindi kaya ng pakikipag-usap, lalong-lalo na po ngayon, problemado po yung presidente ng China, itong si President Xi Jinping, dahil nga po yung na-elect na presidente ng Taiwan ay lalong ayaw po sa China. So lalo po silang problemado ngayon, mga sangkay. Kaya naman, possible po talaga na puwersahin na po itong Taiwan. Sana po, wag mangyari, pero kung magaganapan, wala po tayo magagawa dyan. Moreover, the office also mentioned the need to correct the Taiwanese population's biases against China. The United States, on the other hand, expressed its close monitoring of Beijing's actions and urged China not to use Taiwan's election as a pretext for escalation. Ngayon, so ang nasa likod naman po talaga ng Taiwan, wala pong iba kundi ang Amerika. So grabe po yung change ng system nitong Taiwan. Noon talagang, syempre, sakop po sila ng China, yung tinatawag na One China, pero ngayon, mga sangkay, Amerika po yung nasa likod. Kumbaga, yung magpoprotekta, hindi naman po sakop ang Taiwan ng US, pero dahil nga po ginugusto po nitong Taiwan na magkaroon ng sistema ng demokrasya, ngayon, mga sanggay ang nasa likod, wala pong iba kundi Amerika. The U.S. State Department has emphasized the importance of maintaining the status quo and preserving peace and stability in the Taiwan Strait. Lai Ching-te, the president-elect of Taiwan, who will take office on May 20, has offered talks with China but has been rebuffed. He has stated that peace and stability across the strait will be maintained, with the future of Taiwan to be decided by its people. Back to you, Joselito. Okay, mga sanggay. So, ito rin, binalita po ito sa international. 24 Chinese warplanes, 5 Chinese ships detected around Taiwan. Ito, may bilang po talaga. More than 20 Chinese warplanes were detected around Taiwan, with 11 crossing and a sensitive median line separating the self-ruled island from China. The military moves marked Beijing's first significant show of force since the weekend's presidential election. And Taiwan's defense ministry, which releases data daily on the Chinese military presence, said that 24 warplanes and 5 ships had been detected. Grabe, ang dami niyan, mga sanggay. So, intro pa lamang ito, hindi ko alam kung tinatakot dito yung Taiwan o ito na talaga yung umpisa ng Bagamat nag-deploy na kasi ang Taiwan ng puwersa po nila sa buong paligid. Pero mga sanggay, medyo nakakabahala pa rin talaga ito, no? 24 na Chinese warplanes, tapos may 5 rin pong warships ng China na umaaligid na po sa Taiwan. So anong kasunod? Ito na bang invasion? And 11 of the detected aircraft had crossed the median line of the Taiwan Strait or entered Taiwan's southwest and north air defense identification zone. Now, democratic Taiwan has its own government, military, and currency. But China claims Taiwan as its own territory and has never renounced the use of force to bring it under its control. Taiwan has lived, nakalagay dito, for decades under constant threat of an invasion. Saturday's election was won by the Democratic Progressive Party's Lai Ching-te, who China regards as a separatist. Beijing warned ahead of voting day that his win would bring war and decline to Taiwan. China maintains a near-daily military presence around Taiwan, and Beijing did not send an outsized number of warplanes and naval vessels in the election's immediate aftermath. However, it drew first blood in the political sphere on Monday. Pacific nation Nauru abruptly announced that it would switch diplomatic recognition from Taiwan to China, leaving Taipei with just 12 countries or states that still do. Now, the largest number of warplanes China has sent during a 24-hour window
came in September, and back then, Taiwan detected 103 Chinese aircraft around the island, and 40 of them crossed the median line. So, mga sangkay, ito na nga po, hindi po natin alam kung ito na po yung pag-uumpisa ng invasion ng China against Taiwan, na gusto nga po nila mabalik sa kontrol. No? Pero na-detect nga po yung mahigit 20 na Chinese warplanes at meron pong mga warships na paikot-ikot na po sa Taiwan. So, ang tanong dito, ano sa tingin nyo mga sangkay? Ito na ba yung simula ng invasion o paglusob o pag-atake nitong China sa Taiwan na hindi na po nila makontrol? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Yung mga born-again Christians, I'm sure magugustuhan nyo po yung mga topic natin dito. So hanapin nyo po itong YouTube channel natin, Sangkay Revelation. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.